At pasagutin na po natin, kasama natin ngayon sa studio, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Representative Brosas, welcome sa Unang Balita. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakakakita ngayon at nakakarinig, no? Maganda po itong pagkakataon para makapagpaliwanag. Ano po ang tugon ninyo sa hamon ni Secretary Lorenzana na maglabas daw kayo ng proof sa inyong akusasyon? Sa bahagi po namin, kasi kasama ako nung June 13, 14, 15, 16, ano po doon sa Marawi. Nasaksihan ko po yung mga pangyayari at ilan po sa mga accounts na yon ay sinabi sa akin. Kaya alam po natin na yung pruweba na sinasabi ay meron tayong mga pangalan at mga profile at mga tao, no, na nagsabi talaga sa atin, mga nanay at kababaihan. When you say accounts, actual rape na po ito, hindi lang threats hindi of po, rape? threats of rape po ang ano. Kasi yun wala ang pang sinabi actual sa na atin. naganap. Okay. Very sensitive po kasi ang Yes. mga Maranao. No? Sa culture nila, hindi po ganun kadali para sa kanila na mag-open ng usapin ng napakasensitibo na usapin ng rape. Paano daw po sila pinagbabantaan? Yung first, oo. Anong sinasabi? Oo. Actually, kaya alarming sa amin to, ito yung tinatawag naming parang tool of coercion eh. Pag ang sinasabi sa kanila ay, umalis kayo dito sa lugar, kung hindi kayo aalis o mag-evacuate, kayo ay, yung isang sige, re-rapin namin kayo, ganon yung exact words na sinabi. So, parang, kahit pa sabihin to ng pabiro, hindi po yun katanggap-tanggap. Kaya yung sinasabi po natin na nakuha nating accounts nila, yung mga kababaihan doon, nangamba. Meron pa nga dong mga accounts na nagsasabi na pinauna na nilang lumikas yung mga dalaga sa kanilang mga bahay kahit ayaw nilang lumikas pa sa kanilang lugar o sa kanilang bahay dahil natakot sila para sa kanilang mga dalagang mga anak. Hindi kayo sa kabilang dako naman talaga may panganib po na kailangan sila ilikas. Opo, pero kung naiintindihan at nauunawaan naman ng ating mga kababayan, hindi po necessary na gamitan ng ganong ano. And in fact, yun nga yung mali doon. Yung sabihin yung usapin ng rape doon sa panahon na ganun yung... So ito po yung dokumentado, may pangalan, yes, may magre-reklamo. Apparently lang po, hindi nakuha yung mga pangalan ng mga sundalo. Okay. So wala po tayong account nung ganon. Kung sino Yes, kung sino ang kakasuhan. irereklamo. Yes, Sexual harassment, dokumentado if ever. po natin yung mga nanay, yung mga nagreklamo dahil kaya po kami nandun kasi gusto nga nating makita sa ground zero kung ano talaga yung Pero tama ba ito? Iba kasi kapag nasa yung nasa namin, pangahalay ng mga polis at sundalo. So maraming nagtangkang o magbirong ng rape. Sa case po na nakuha ko, dalawa yung ganon. Yung isa, yung Police. sinabi nila, sundalo. Sundalo. Oo. Walang pulis. Walang pulis. Oh, Sundalo. ano natin? Sundalo. Palitan natin. Ilang kaso ho ang hawak? Ilang mga babae? Ilang ang accounts? Yes, Yes. ang hawak nyo. So far, yung sa akin, yung nakuha ko sa dokumentasyon ng ay 5. No? 5 po ito na cases. Na ngayon nga ay pinapacheck namin kasi syempre sila ay nandun pa. Okay. At ang pangunahin pa nga nilang inaasikaso ngayon ay yung paano mabubuhay at magsusurvive dahil kalakhan nga sa kanila, wala namang ibang... Ito yung mga nagsilikas nung 23 So, ito rin yung mga saksi nung 24 kung saan nagsabi si Pangulo na sa mga tropa ng mga sundalo na if magka-rape kayo, 'di ba? Yun yung kaniyang mga termino akin 'yan, parang na sinabi natin na lumaganap na joke, pero yung ganong mga translation sa ibaba, yun po yung So narinig ina-attribute niyo namin. po itong behavior ng mga sundalo dun sa pahayag na yun Parang ng binigyan ng Pangulo? cue. Sa tingin po namin, isa ito sa mga nag-embolden talaga doon sa sa ating mga AFP military para magano. Kasi yun din naman yung accounts nung mga mothers, nung mga nanay. So ngayon ho, kung hinihingan ho ng pruweba ni Secretary Lorenzana na
maglabas, willing po bang humarap yung mga babae? Yung lima. Yun po ay nasa discretion ng mga biktima. Ano po? Kaya po kailangan po talagang, kasi nung pumunta po kami doon, pangunahin namin talaga sa National Interfaith Humanitarian Mission, pangunahin namin magbigay ng psychosocial services sa mga bata, Okay. medical services sa ating mga kababayan doon, sa ating mga, lalong-lalo na yung mga mga na internally displaced persons na hindi ina-identify ng government na mga displaced persons or hindi sila ina-accredit, parang ganyan. Tapos, iba-iba kasi, hiwa-hiwalay. So, saan nyo Opo. balak dalhin to, Representative Brosas? Meron po tayong pinasa na House Resolution 1085 kung saan yung mga findings po natin na initially doon sa National Interfaith Humanitarian Mission ay gusto nating maimbestigahan. Opo. Yung Marawi incident, yung mga pangyayari towards the Marawi incident. Medyo nakakangamba po sa mga kababaihan doon, kasi dalawa po yung kanilang ang sinasabi nila, takot sila sa mga maute, takot sila sa mga terrorists doon, takot din sila sa mga sundalo. So parang yung itsura ng mga kababayan natin na naiipit sa Marawi crisis, dalawa-dalawa yung inaalala nila sa pagitan ng nangyayari. So, ito ho ba na-verify na po ninyo? Dahil paano ho natin na babalansihin na may namamatay rin yung sundalo May nakikipagbakbakan May mga nagbibigay nga rin po ng suporta sa kanila, hindi ho ba? Tapos biglang maririnig itong ganitong balita na baka naman intriga lang o kaya imbento. Paano po natin na mababalanse, Congresswoman? Sinasabi nga po namin yan, kaya gusto namin ng further investigation Okay. para malaman talaga natin kung ano yung nangyari. Pero yung report po namin, nakapackage po nga siya sa... Magkakilala yung lima na yun. Opo. Iisa narinig nila. Iisa. Isang pangyayari lang yun. O iba-iba? Iba-iba po. Iba-iba. Iba yun. Oo. Iba-iba po yan na accounts mula sa nakuha natin mula sa ibaba, no? Okay. Yung bukod sa investigasyon po, siyempre totoo naman po 'yun, habang nagkakaroon ng ganyang mga may bakbakan pa sa Marawi, meron pang alam po natin 'yun na crucial yung mga sinasabi natin. Kaya po yung report comprehensive po siya. Okay. Isang bahagi po ng gender abuse yung usapin na yon. At maigi pong dapat makinig yung AFP at military natin kaugnay doon sa mga reports Iwas na ito abuso. sa baba. Kasi bakit po? Ito po yung magpapaalala sa atin na kailangan at necessary Opo. talaga na maging gender sensitive tayo, Opo. na i-ensure natin yung sa ibaba, na gawin yun at talagang pangalagaan natin at protektahan natin ang mga kababaihan at bata. Paalala sa lahat. Maraming salamat, Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas. Thank you. Good morning. Thank you. Magandang umaga po.